Magandang hapon po muli. Isama po natin sa ating panalangin ang pagsalamat ni Anya Kailiang Dalmunto for Thanksgiving Mass po. Maraming salamat. Gagawin sa inyo rin yung pinayat niya. Wow! Hintay ko yun. Magandang hapon po. Isama po natin sa aming panalangin ang kaluluwa ni Dionisio. Maraming salamat po. Magandang hapon po mga kapatid.
Magsiliyon tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at pag-unlad ng mga kaloob ng iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo na po. Ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Roberto Padre Ludwig Castilla Jr. Sabayan natin ang poro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga nag-Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong aking Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa katapilang dulot ng pag-anib ng iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa kabila ng pagbabawal at pag-uusig sa mga apostol, patuloy pa rin silang nagpatotoo sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo rin ay inaasahan ng patotoo kay Jesus sa kasalukuyang panahon. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasan ng pinakapunong saserdote. Mahigpit namin ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan. Wika niya, ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumubuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipakitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y maglagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking dala. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay,
Hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poon sa aking nagligtas, ang tangan mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos sa banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at kasalamatan. Hindi nagtatagal, yaong ganit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang habang may hapis at tiglak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poon sa aking nagligtas, ang tangan mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong pugarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poon sa aking nagligtas, ang tangan mo'y aking galak. Inilarawan ni Juan si Jesus bilang tupa na iaalay para sa kasalanan ng sanlibutan at ngayon sinasamba at niluluwalhati ng sanlika. Pakinggan po natin ang dalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda, umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, pagdalang at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat. Lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero, sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga Sina, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila.
Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog na nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit, sapagkat ubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli nyo," sabi ni Jesus. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangakas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad. Pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pakalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad na kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan mo hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupunin ang aming Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po yan. Magandang hapon mga kapatid. Ang pangatlong beses na si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Pagkatapos na mamatay si Jesus, ang mga alagad niya ay nagsitago dahil natatakot sila, baka sila naman ang hulihin at sila naman ang patayin. Hindi sila lumalabas sa isang bahay o sa isang silid. Pero sa pagkakataong ito, sabi ni Pedro, "Pupunta ako sa lawa, mangingisda ako. I will go fishing." Dahil nga sila ay mga mangingisda. Anong sabi ng mga kasama niya? "Sasama ako, sasama rin kami." So sa makatuwid, kung titingnan nyo, para bang gusto na nilang mag-move on. Namatay ang Panginoon, sila ay nagluksa, sila ay nalungkot, natakot, pero ngayon meron na silang lakas ng loob na lumabas. Magsisimula na naman tayo at babalik tayo sa normal na buhay. Yun ang ibig sabihin. Gusto nilang bumalik sa normal nilang buhay. Sila ay mangingisda at babalik sila sa pangingisda. Pero ano nangyari? Meron ba silang nahuli? Wala silang nahuling mag-isda nung magdamag ngayon. Parang nakakalungkot, di ba? Gusto mo bumalik sa normal na buhay,
pero wala kang napala. Another frustration or disappointment, isa na namang kalungkutan. Sa halip na ma-encourage ka, maengganyo, na bumalik sa normal, parang mawawalan ka ng gana dahil wala kang nahuling isda. So, binigyan sila ng pag-asa ng Panginoon. Ano nangyari? Umaga na, nagliliwanag, nakatayo si Jesus sa pampang. Sa pampang. Siya, tinanong niya, mga anak, meron ba kayong nahuli? Ano sagot? Wala po. Wala silang nahuli ng buong magdamag, ng buong gabi. Anong sabi ni Jesus? Ilaglag niyo yung lambat sa gawing kanan ng bangka. Wala silang tanong-tanong, hindi sila nakipag-diskusyon. This time, hindi pa nila nakilala kasi Jesus yun. Nag-uutos sa kanila. Tinulog nilang lambat at sa madaling sabi, marami silang nahuling isda na halos mapunit ang kanilang lambat. At doon nagsabi ang isa, siya ang Panginoon. Siya ang Jesus, Panginoon natin. At dali-dali bumaba si Pedro sa bangka dahil malapit lang sa pampang, abot niya ang buhangin at makalapit siya kay Jesus. So ang unang-una po ditong lesson learned na makikita natin, sila po ay mga profesional na mangingisda. Kabisado nila ang dagat, ang tubig, ang panahon, ang lugar. Pero wala silang nahuli. Sa madaling sabi, hindi sapat ang iyong kakayanan bilang tao. Hindi sasapat ang iyong talino, ang iyong galing, ang iyong husay, ang iyong potential. I did my best, but my best is not good enough. Hindi sufficiente o sufficient ang iyong sariling kakayanan. Kailangan pa rin natin ng pakikisangkot, intervention ng ating Panginoon. Lalong-lalo na dapat kilalanin natin na kung ano meron tayo, ang ating kaalaman, ang ating talento, yan ay mula sa Diyos. Therefore, dapat tayo umasa sa grasya ng Diyos. Ito ang ginawa ni Jesus. Umasa tayo sa grasya ng Diyos. If you want to be successful, if you want to achieve something, kung gusto mong magtagumpay sa isang bagay, meron kang pinagpasukan na suliranin, gusto mong maging successful, kailangan ng intervention ng Panginoon. Yun ang pagpapatunay itong nangyari dito ngayon. Ikalawa ay ang obedience. Diba? Hindi naman sila nakipag-discussion pa, inulog na nila ang lambat. So yung palang obedience, malaking bagay.
Tangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mo makinabang sa bigin, na pang magpakailanman ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga may kaarawan, lumapit sa harapan. Diyos, nagsangilika, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin. Inyong mga alagad na gumugunita sa kanilang karawan sa buwan na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan, pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupuin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nilang darating na mga masayang taon. Lahat na ito ay naway maging kanugod-lugod sa iyo, inihiling namin sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Mag-sweep po muna po lahat. Announcement. Tayo po ay magkakaroon ng second collection sa linggong ito. Ang pondo po ng Marinidong ay para sa operasyon ng PPCRB, ating parokya sa darating na eleksyon. Noong May 1, Huwebes, ay sinirahan po natin ang pagdiriwang ng Flores de Mayo sa pamamagitan ng pag-alay ng bulaklak kay Maria. Sisimulan po ito sa katekismo sa ika-4 na hapon, pag-aalay ng bulaklak sa ika-5 ng hapon, at susundan ng misa sa ika-6 na gabi. Naaniyahan po ang lahat, lalo na ang mga kabataan na makiisa sa gawain ito. Ang St. Andrew the Apostle Croce Parish ay patuloy pa rin pong humihikayat sa mga nais maging PPCRB volunteer para sa nalalapit na halalan. Ito po ay bukas sa lahat ng servers at parishioners edad 15 pataas. Sa mga interesado, maaaring i-scan ang QR code sa labas ng kapilya, simbahan o makipag-coordinate sa parish office. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo kayong taglayang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.